Kung hindi ka sumweldo ngayong buwan o kung gaano ka regular, maapektuhan ba yung buhay pinansyal o pananalapi mo? Kung hindi ka sumweldo ngayon, for whatever reason, na-delay, nag-pandemic, nag-brown out, hindi ka sumweldo. Kung maapektuhan ang buhay mo dahil hindi ka nakasweldo ngayon, hindi pa maayos ang buhay pinansyal mo. Someone who is maayos ang buhay pinansyal, yung sweldo niya ngayon para do sa gastusin niya next year, 12 months from now. So ibig sabihin, meron kang ipon for 12 months of expense. The Pod Network Entertainment. Yan. Ano bang hindi totoo? Lahat naman ng pinag-uusapan natin, totoo. Totoo ba? Oo nga. Akala ko... Sige, ikaw magdala ng conversation. Hindi. Totoo. Masabay nga yung tao eh. Totoo. Ikaw na. Tulong nga sa'yo eh. Iiwan mo yung tao Kaya nga sa'yo. eh. Minsan lang makabot ng Supportahan tulong. ka nga eh. Kanya na ba talaga yung dynamics nyo? Oh. Love. Alila mo ba si Roger? Bita, magtatakalan na lang kami nito eh. Kaya ba ng Magtatsaka lang kayo ah. yung ano mo, yung kamay mo pinost sa Reddit? Oo nga. May sing-sing pa. Ano Bakit yun? naman kasal eh? Di ko naman yung sinabi Reddit na group kanya. na yun? PH Hans Gone Wild. Welcome to the Cool Pals! Episode 875. Exclusive. On Spotify and YouTube. Wow, professional tayo today. Uy, yung pempem na request ni Doc Yani. Doc. Oo, may kwento siya dito. Ano kwento Konti niya? lang naman. Oh, sabihin ko na. Baka uminit ulo ko dyan sa kwento na yan. Hindi. Ewan ko. Gusto mo mainit na yung ulo mo agad. Hindi, sabi niya, actual scenario to talaga, sir, nung nag-rounds kami sa pasyente. Sabi niya, yung MD and nurse, nagbulungan kasi. Sabi ni Doc, kumusta na ang lagay ng pasyente, ma'am? Sabi nung nurse, ang pangit ng pasyente, Doc. Tapos, yung relative na biglang sumulpot sa eksena, sabi, hindi naman po pangit ang kapatid ko. At nagtinginan na lang daw si Doc at nurse. Alam mo, bagay din ang pempem na to sa ating guest. Oo. Dahil magbibigay siya ng payo sa atin. Akala ko dahil pangit yung guest. Hindi. Napakagano Hindi. din naman. Salbahe mo. Salbahe mo naman, Hindi. TV. Pero bago mo muna introduce yung Bawal guest. kang maging careless. Hindi nakainip Sa- pa eh. Bawal magtama sa mga pabulong-bulong, di ba? Bago Hindi. mo muna introduce yung Sige, guest. sige. Kasi na may isang beses, may kikwento lang ako. Sige. May tumawag sa akin yung Union Bank, yung ano ko, yung credit card ko. Tangina, meron palang gumamit ng credit card ko pang sa sugal. Wala ka? Ha? Oo, buti na lang. Sorry, Tumama. James. Panalo. Buti na lang, panalo siya. Anong OTP? Ha? Anong OTP? Eh di sinabi ko sa kanya, 618-456. Yan. Di na ako ulit tinawagan. Pero paano kaya nakuha ang mga detalye ng yung Sa ano credit daw, card? yung parang bet something, sugal, tapos parang pag tinignan ko, illegal gambling site. Nakuha yung details mo? Oo, nakuha yung details ko. Pero Tas- hindi ka napirahan. Ha? Hindi ka napirahan. Hindi. Feeling ko Tinesting niya. scammer yung tumawag sa akin. Ay, pwede. Oo, Talaga kasi... makuha talaga yung totoo mong credit card details. Oo. Kaso tinanong ko, ano ang credit card number na ginamit? Babalikan daw niya ako. Sabi, Anong katangahan niya? Alam mo, John Holt siya, ha? Tapos siya lang yung nagsasabi. Yan ang problema dyan sa mga yung mga illegal gambling site na yan na Pautak na ng pautak talaga kahit yung sa mga bangko. Naano na ako niya sa video. Oh, nakwento mo nga yung James. Kasi, alam mo, siguro sa 1,000 na i-message nila, may masasaktong kakagamit mo lang nung card eh. So, ang nangyari, kakagamit ko lang yung debit card ko sa Watsons. Nasa, grocery. Biglang mo nag-message.
your card was used to ganito amount, ganyan, please click the link. So nagpanik ako kasi sakto kakagamit ko lang. So nag-click ko yung link, inilagay ko yung mga details ko. Ano OTP mo? 046781. Tapos, Kaya tayo na-scam. mabilis ko mabigay. Ang bilis ko mabigay ng OTP din. Uy, saglit. May nag-text lang sa akin. 992629. OTP rin. Hindi ko alam. Hindi, pero, nung nangyari, nung input ako ng mga details, parang credit card yata talagang hinahanap nila hindi debit. Parang yun ang feeling ko So parang nakasave ako. Pero itinawag ko pa rin sa BDO. Tapos sinabi nila, sir, wala kaming binibigay na link to text. Huwag kayong magkiklik basta. Pero kasi ang magaling ng mga scammer, pag nag-text sa'yo, BDO yung lalabas. Tsaka sa BDO mismo na number. Oo. Kaya sabi ko po kaya nagpanik ako. Tapos katakot-takot na pag-ayos ng card. Kasi kailangan mo i-surrender yung card, palit ng debit card, palit ng lahat ng card. Nakakagulat nga kasi parang ang ginagamit nila dun sa gambling site, credit card, utang pa rin. Oo. Dapat pag kung gusto mong maglaro ng ganun, dapat ang ginagamit mo, yung extra pera mo na. Kaya nga tayo nag-imbita ngayon ng isang expert sa financial literacy para turuan tayo. Siyempre. Nandito ngayon si Roger Naldo. That's si Roger. Ang dami Alam pinabasa niyo tungkol sa financial literacy, Walang alam to sa financial literacy. Kaya ang daming utang nito eh. Pumunta kami ng Nike. Yung Nike outlet. Di sabi ni Mura dito, may discount pag bumili ka ng pangalawang pair, parang 50% discount. Pagtingin ko sa kanya, 10,000 yung worth ng sapatos na binili. Na-scam ako Akala ko. Hindi na pinaniwalaan ko. Akala ko, libre na yung huli. Hindi, parang bawas na parang di ba, ilan ba, 50% na yung pangatlong parang 50% yung pangalawa, yung pangatlo parang 70%. Ang hindi nila sinabi, unselected item. Anong gagawin ko? Napansin na. So Yun lang yung dahilan mo, na-punch na. Gusto mo rin naman, di ba? Nakakaya ba yun? Pag yung na-punch niya tapos pinapabalik mo, nangyari na ba sa inyo yun? Pwede naman yun Napapanindigan ko na pag Ganun. Oo, nakamali po ako. Tapos Pa-cancel na po may magpo-post na may batang hindi na naman napagbigyan. Diba? Ilalagay mo yun doon, di ba? Meron nakalagay na rubber shoes dun sa may tabi ng tabi ng chewing gum. Di, tama nga. At least, yung ididikit ko yung careless whisper. Dapat di tayo careless when it comes to handling our finances. Kaya naman kasama natin ngayon dito si Roger Roger Naldo. Naldo. Para pagsabihan siya ni Sir Arman Benko. Yeah, Sir Arman, thank you po for gracing our show at pagtulong sa amin when it comes to our finances dahil talaga pong mga tanga kami. Salamat din sa pag-imbita. Ang ganda ng boses. Sir Arman. Oo, sir. Paano Sir. naman kayo napasok sa financial literacy? Una, dahil sa pangangailangan, kaya rin ako napasok dito sa larangan ng pagkalat ng tamang paghawak ng ating pananalapi. I was employed by a certain company who was run by a certain Francisco Colayco. Nung nag-retire siya, or habang nagtatrabaho ako para sa kanya nung 1990s, lagi niya kami pinagsasabihan tungkol sa pera, paano hawakan ng pera. At nung nag-retire siya, supposedly mag-retire na siya, umalis na rin ako dun sa kumpanya. I was reading this book, Rich Dad, Poor Dad, ni Robert Kiyosaki. Nasa pangatlong page pa lang ako, pangatlong chapter, tinawagan ko na kagad si Mr. Francisco Colayco. Sabi ko, baka pwedeng gawin mo, you spearheading this, yung financial literacy sa Pilipinas. And bakit ikaw? Kasi nandun ka na sa edad na nag-retire na nga, na hindi naman galing sa born with a silver spoon, pero parang umangat, gumanda ang buhay. Hindi to drama na rags to riches,
Nung una, tinanong pa niya na paano natin gagawin. Ganito ang una naming naging avenue. Kumuha kami ng airtime sa radio, and dahil gusto ko yung matuloy-tuloy niya akong maturuan, mapaalalahanan tungkol sa tamang paghawak ng pananalapi. I was in my mid-30s, early 30s, at nagpapalaki pa ng pamilya. Nag-radio kami, Mamat and Jeff, kami, yung I would be the idiot, I would be asking on radio. Yun yung program namin. Lubog po ako sa credit card, enrollment, wala akong mautangan. Nagtatanong ako sa kanya ng mga real life na na-experience ko. Tapos mula doon, nagbibigay lang siya ng fatherly advice. Nothing technical na ganito ang profit to equity ratio sa stock market. Walang ganun. All practical tips based from his experience. And that started it all more than 20 years ago. So doon nag-umpisa at ginawa na rin pagkakitaan. Aminin ko na rin. Maraming salamat, Dr. Love. Yan ang po talaga boses eh. no? Si Dr. Love siya po ang inyong Fatima. Si Roger. Wag na wag. Pagka binabanggit ni Sir Arman yung pananalapi, parang nakakayaman, Pananalapi. Dapat pag ganyan sinasabi, ang pera, pananalapi, dapat mong pagkahalagahan. Parang gano'n, bigyan mo ng value. Correct. Pananalapi. Ang pananalapi natin ay karaniwan sa ordinaryong Pilipino ay sweldo. Yes. Natin na yan ang source of income, lagi ang sweldo. Ito ang, dito laging nag-i-stumble upon ang mga, nag-i-stumble ang mga Pilipino. Kung paano hahatiin yung sweldo. Paano ba dapat ang hati ng isang buwan? Kasi tayo 1 millionaire. Naalala ko yung ka-office mate ko dati, babae. Unang sweldo niya, binili niya ng makeup, madami. Pangalawang sweldo. Pangalawang sweldo, makeup pa rin. Ano ba ang trabaho niya? Online teaching. Pero naalala ko nung... Akala ko clown pala eh. Nung unang dating niya dati, nung wala pa kaming sweldo, wala talaga. Parang... Maputla lang siya. Tapos masayang-masaya siya. May pambili siya ng Maybelline. Online teaching, parang kung sa lahat ng mabibili mo sa online teaching, bakit makeup pa, no? Pangit siya eh. Okay, sige. Sige po. Okay. Mukhang kailangan niya talaga. Mapapangit, mapamaganda. Paano po ang dapat sundin ng mga Pilipino pagdating sa hatiin ang pira? Bago ko sagutin yan, dahil napansin yung magandang sa sariling wika natin. Hindi, yung boses, natural na yun eh. Yung sir, yung pananalapi. Yung pananalapi. Nawawala sa consciousness natin. Pag sinabing pananalapi, ang alam natin, tungkol lang sa Kwarta. pera. Pero yung pananalapi, tatlo yung factors or sangkap niya. Pera, kita, yung tinatanong mo, Muman, at yaman. Akala natin pag pananalapi, pera lang yun. Pera, kita, yaman, magkakaiba yun. 3 things that are very distinct o malaking pagkakaiba. Ang pera, Ano mga pagkakaiba nila? ang pera nauubos. Ang kita natatapos. Ang yaman, ito yung pinupundar, pinapalago, pinoprotektahan, binabahagi. Yung pera o kita pag binahagi mo, dahil nauubos at natatapos, hindi mo forever nababahagi. Pero yung wealth, totoong yaman, yun yung hanggang sa angkan. So, noon nga, yung kay Mr. Colayco pa ako, ang gusto niyang handle sa financial literacy, lahat tayo pwedeng yumaman. At yung pagiging mayaman, hindi lang dahil marami kang pera o mataas ang iyong kinikita. So, pero sagutin ko muna yung tanong para hindi masyadong lumayo. Walang merong may karapatan magsabi, miski na ako 2 dekada na rito, na magsabi kanino man kung paano mo hahatiin ang pera mo. Kasi ikaw ang nagtrabaho dyan eh. Legal o illegal, wala akong karapatan sabihin kung paano. Pero doon tayo sa legal siyempre. Yes. Paano po sa illegal? Siguro kung paano ibabahagi, sagutin ko yan dun sa may 3 gastusin. Noong araw,
ang gastusin needs and wants lang eh. Yes. Tapos sinasabi, oy, wag mong gastusan yung wants mo. Parang malibang gastusan yung luho o yung gusto natin. Sa akin, kulang yun. Kung hindi naman illegal, hindi naman immoral yung mga luho mo, okay lang na paggastusan mo o pagplanuhan mong makamit o mabili yan, di ba? Kaya hinati ko sa iba yung klase ng gastusin. Must have, better to have, at like to have. Ngayon ko lang So, narinig Oo yan. nga. Ano, must have. Must have, better to have, like to have. So, yung paano mo paghahati-hatiin, yung tanong mo, sir, na paano paghahati-hatiin, make sure i-prioritize mo yung must have mo. Must have nga eh. Okay. Kapag meron ka ng konting sobra, doon ka na sa better to have. Ano yung mga must have? Halimbawa, Meralco, Bahay. bills? Kung hindi ka naman init, mabilis pawisan, okay lang. Siguro hindi naman better have na lang. Better siguro. have na Hindi, Meralco. tuluyan. Bahay. Either Yan. renta or or yung may simple, sarili. sa pang-araw-araw. Okay. Kung ikaw ay, transportation, Okay. di ba? Isa yan sa mga gastusin. Yung cost ng transportation, kung ikaw ay nasanay, lumaki, na ikaw ay nagpa-public commute, nagji-jeep, nagbubus, na tricycle, may konting lakad pa, must have mo yun. Better to have, gusto ko naman mag-grab na. Parang hindi naman ako naalikabukan, hindi na ako. Like to have, umpisahan ko naman magmotor, may sarili na akong motor, kaya isa sa ang Pilipinas sa may pinakamaraming motorcycle sales, aside from Vietnam, Thailand, kung I'm sure nakapunta na, nakita nyo na, ganun din. Hanggang more, nagde-level up yung like to have. Sana naman sasakyan. Dati okay lang Wigo, hanggang tumataas yung like to have. Fortuner naman dahil and so on and so forth. So lahat ng aspeto merong to have, better have, at must have. Ay, must have, Must have, better better to have, like to have. So Okay. parang kunyari sa pagkain, Yes, sa pagkain. must have May pang, ay ano ka, basta food lang, court. Food court. Basta lang may may Kanin lasa. ulam. Basta may Cafeteria. lasa. O, kung ano yung, better to have. Kumakain ka Lagyan na mo sa... naman ng truffles. Oh, restaurant. Oh, restaurant. Casino, restaurant. Tsaka like to have fine dining. Yeah, Ayan. Wolfgang ka na, Ayan. diba? Dati yung May pang-apat. Ha? Pansit habhab. Sige putang po, ina sige mo. po, sige po. Sige po, sige. Putang ina. Actually, naisip ko rin Ah, ganyan. okay. Kung paano- Nabanat ko eh. kung paano hahati-hatiin, i-prioritize natin yung must have. Paghandaan natin yung better to have, kung lalo na kung may sobra, at pagplanuhang mabuti yung mga like to have, yung mga ninanais mo. At sana, yung like to have mo is not just influenced by nakikita natin sa social media. Wow, sila 40 luxury cars. Yun na rin ang like to have mo. Ito parang nakatambay lang, lagi nag-e-enjoy, nagbabakasyon. Yun na rin ang like to have ko. Pasensya na ko, medyo theological. Biro mo, ang galing ng Panginoon, 7 billion, almost 8 billion of us in the world, and each one is very unique from each other. Bakit ko ibabagay kay Idol GB na ganun siya, yun na rin ang gusto ko. Iba-iba tayo. Miski na nga yung kambal na eh. Magkaiba pa trip eh. Di ba? So, the more with our like to have expenses. Not just by influence, by what we see. Get your own like to have. Kung ano ang gusto mo sa buhay. At kung ano applicable sa'yo. Ano I agree doon, yung kambal, magkaiba yung gusto. Yung isa mas mahilig kumain. Lumaki na ba Ang isa? At saka yung yung Sir Armand, Opo. paano mo malalaman sa sarili mo kung kailan ka na pwedeng magkaroon Umangat, ng better to have? Pwede ka nang lumebel doon. Dapat yung regular mong kinikita ay sobra sa regular na must have mo. Ilang percent? Gaano kalaki yung nga? Oo, gano'ng kalaki? Kailangan ba doble? Kung gusto tong- mong mas sigurado at walang magka-question sa'yo, yung pumapasok sa'yo na pera ay dapat doble doon sa, or 50% ay para sa must have. Ibig sabihin may 50% kang sobra. Excess. Pero practical or reality wise, maka 20% ka lang na sobra doon sa fixed
must-have mo, pwede ka nang tumawid doon sa better to have. Ang savings ba ay saan mo makaklasify? Must have? Must have po para sa akin. Must Of course, very textbook na sagot yun. No? Kailangan mong paglaanan yung ipon dahil yung ipon ay gastusin din. Bakit siya gastusin? Ito, kanina lang sinasabihan ko yung pamangkin ko. Malalaman mong maayos ang isang tao sa kanyang pananalapi, hindi dahil marami siyang pera o mataas siyang kumita. Malalaman mo na maayos ang tao sa pananalapi, sana hindi naririnig ng mga misis nyo o mga nanay girlfriend nyo, kung anong petsa ngayon, yung gastusin mo for next year, 12 months from now, yun yung sinasweldo mo ngayon. Nakuha niyo po ba? Opo. Parang natanong ko dun sa isang TV interview, Paulit nga po. kung hindi ka sumweldo ngayong buwan o kung gaano ka regular, maapektuhan ba yung buhay pinansyal o pananalapi mo? Kung hindi ka sumweldo ngayon, for whatever reason, na-delay, nag-pandemic, nag-brown out, hindi ka sumweldo. Kung maapektuhan ang buhay mo dahil hindi ka nakasweldo ngayon, hindi pa maayos ang buhay pinansyal mo. Someone who is maayos ang buhay pinansyal, yung sweldo niya ngayon para do sa gastusin niya next year, 12 months from now. So, ibig sabihin, meron kang ipon for 12 months one of year. expense. Tama ba? Tawag po doon ay may iba't ibang klaseng pondo. Hindi po emergency fund yon. Tawag po doon ay cash reserve. Kung magiging technical. Ang emergency fund, pang-emergency. Ano yung emergency? Biglaan, hindi inaasahan. Natai sa shorts. Yan, Pambili ng yan ang bagong shorts. yan ang maling ibig sabihin ng emergency. Yung, Hindi emergency yan, katangahan mo yan. Bakit tumahay sa brief? yan ang maling emergency. Yung, 7 ka na, tumatahay ka sa brief. Siguro ibang expert ang kailangan ko. Oo. Tsaka ang gastos mo, bumili ka agad ng shorts. Pwede naman labhan sa CR. Pwede namang tissue lang eh. Panyo, di ba? Or medyas. O so mayaman pala yung gumagamit ng 50 pesos. Pero Rems. Wala, natabig ko lang tuhod mo. Pero ganyan yung ginagawa ko sa utilities eh. Nagbabayad Nakaseparate. ako, nakaseparate siya, tapos nakapondo na siya 1 year in advance. Very good. Ano po Ano ba po ang emergency fund? Hindi lang siya biglaan, hindi lang siya hindi inaasahan. Ito yung life or death situation, emergency. Yung iba kasi, pag nanatili tayo sa emergency, biglaan, hindi inaasahan, paglabas natin dito, yung unang mall na dadaanan mo, nagulat ka, ang laki pa naman ng sign kasi mas higit pa sa tao, yung laki, buong building, 70% off. Hindi mo inaasahan to Buti na lang may emergency fund. Kita nyo, kulang yung ibig sabihin ng emergency. Emergency fund, life or death situation. Ano ang emergency fund? Gaano kalaki? Mamili ka kung anong halaga. Pag meron bang na-hospital sa inyo, kung meron kang emergency fund na 5,000, sapat na? O 50,000? Or Para sa 50,000? Maligo kang betadine. Para sa shirt, diba? Or 100,000? Or 300,000? Kaya yung iba, kung maipapasok ko lang, wala po akong ipopromote, kaya yun ang dahilan ng mga insurance. Kung nakikita nyo. Para sa akin, ang insurance, hindi siya investment. Siya yung pondo mo ng emergency fund. Lalo na yung mga insurance na medical, hospital insurance. Kasi hindi mo mapaghahandaan yung pinakasapat eh. Isang angiogram lang ngayon, angioplasty, magkano 300, 500,000? 550K po. Di ba? Hindi mo mapaghahandaan eh. Baka may 5K niyan. Bularyo, may sobra pa. Oh, i-Wikipedia mo, tapos pagawa mo sa iba. Pag ganyan po Ikaw, di ba kaya mo mag-angioplasty? Ting-ting lang nga gamit ko dyan. Taka ng dumi pa nun. Dadaan sa ilong, Sa buto dadaan sa sa ilong. sinushoot. Paano po ba bumuo ng fund? Like, paano kayo mag-start mag-build ng funds for yourself or for the family? Kuwari, may nakikinig sa ating Cool Pals na ang sahod niya ay 15 to 20, ano ba, 15,000. Ano bang, ano ngayon, 20? Ilagay natin 20, Manila rate, 20,000. 20,000. Kasi alam mo yung sa insurance, maraming Pilipino yung nagdadulang isip. Kasi
una, parang hindi pa naman niya kailangan yan eh. Bata pa ako eh, parang ganon. Pero kami nagsasabi, kumuha ka na habang bata ka kasi by the time that you are 30, 40, tapos mo na binabayaran. Eh ngayon parang may mga funds pa yan na lumalago yung pera mo or emergency. May na. mga ganong packages na ngayon ng insurance. So sa 20,000 na sahod, gaano karami ang itatabi mo for savings? Ang ideal. Sa isang minimum wage earner, sumasweldo na 750 per day. Kung ito 26 days mo yun, halos 20,000 a month. So tama ho kayo doon sa paggamit ng numero na yun. 20,000 a month, regardless, doon na lang tayo sa 20,000 a month. Pag siya ay nabawasan ng 1,000 pesos a month, will you agree with me na hindi naman guguho ang buhay pinansyal niya? Meaning, nagtrabaho siya. Kaya May pa. mga Kaya sacrifices kang gagawin pero hindi naman guguho. Kumbaga parang mag-MRT ka na muna kung sabi mo yun. Karamihan ng sumusweldo ng 20,000, bukang bibig na sasabihin kagad nila, naku, parang hirap po na 1,000. Pero maraming pagkakataon na hindi nila control, hindi sila o nagkulang ang sweldo na 1,000. Na late, bawas sweldo. Kapag absent, wala nang leave, bawas sweldo. 750 ang minimum wage ngayon sa Pilipinas. So, malate ka lang ng 2 beses, mag-absent ka lang ng 2 beses, more than 1,000 na hindi mo nakokontrol, hindi pumasok sa'yo. So, bakit ko ginagamit yung 1,000 pesos a month? 500 pesos per sweldo, kung 15 and 30. Kung yon ay automatic, at ikaw ang nag-control, yung sumusweldo ng 20,000, ikaw ang nag-control na hindi mo na maahawakan, 12,000 a year yun. In 10 years, that's 120,000. Kung marunong ka pa magpalago, that 120,000 in 10 years, kung marunong ka, base dun sa mga nakaraang performance ng mga iba't ibang investment products, can give you, in 10 years, 400, 500,000. 120,000 lumabas sa'yo, 1,000 pesos a month, 10 years, meron kang 400,000. Di na masama, di ba? Pero pag unang tanong lang, parang seryoso lahat ng tingin Oo nga, niyo. kasi Parang- marami ka matututunan dyan. Kasi yung value of saving 1,000. Kasi parang sama ng tingin ni Moman. Parang, Gusto niyo po ba ng hindi seryoso? Ang nisip ko nung sinabi niyong lago, bulbul. Hindi, okay, sige po. pareho tayo, boss. Wala na lumalago. Opo, bulbul lang po ang lumago sa akin. Ako may personal akong paggastos. Mula nung empleyado ako, parang hanggang ngayon utak empleyado pa rin ako eh. Okay. Bumibili ako sapatos once a year, pantalon once a year. Minsan 3 years na bago ako bumili ng pantalon. Tapos lahat ng t-shirt ko ngayon libre na. So marami ako natitipid. Para sa akin kasi yung yung Wow, that's impressive. Ang tawag nga po namin kay Ryan Rems ay the low maintenance diva. So, Talaga po. opo. Ganun lang po yung nakuha ko yung mentalidad na yung kay Beavis and Butthead eh. Hindi naman sila nagpapalit ng damit eh. Wow, cartoons ka pa nakakuha ng Tingnan nyo, Financial advisor mo, marami rin cartoons. makukuha sa cartoons. Oo. Kaya manood kayo ng cartoons. it's more on yung pag-iipon. Hindi siya tungkol sa pera, it's more on attitude. Discipline. Discipline kung paano mo hahatiin Paano talaga. po ba, kayo po ba ay paano nyo napagana or na simulan yung disiplina nyo sa pag-iipon? Una, manggaling ako sa pagpapakilala kahit konti. Hindi rin ako pinanganak sa mayaman na pamilya. Wala namang rags to riches o drama na storya. Regular na nag-aral, nagtrabaho, maagang nag-asawa, so maagang naging dapat responsable sa kaperahan. Nakuha sa boses eh. Kumain ka na. You're my Meron ako must dito. have. Tsaka ang Cash reserve. Nakita ko ng aking must have. inasawa ko, teacher ko. Ganun, no? Wow, tinik ni sir. Tinik ah. Sa babae po ba meron ding must have, better to have, at like to have? Depende Alam sa mo, nasisira yung liwanag ganyan yun. nila pagpasok ng Watsons. Yeah. Yan ang paborito Oo nga, ng lugar. pagdating doon, sorry, naputol ko sa Arman Kasi ito na yung luho eh. Yung 1,000 tatabi mo kasi for investment or savings.
Pero syempre, yung monthly mo, meron ka ding parang leisure. Of course. Paano mo of course. siya... nandiyan na yung bisyo. Ako, laruan. Si James, laruan. Ano bang bisyo mo ulit? Frosty. Yan. Akala ko Bisyo yan. Oo. Bisyo yan in the sense na walang balik sa'yo. Kumbaga parang ginastos, lumipad lang yung pera, gano'n. So sa'yo pala ako sasama mamaya. Nandun na kayo sa like to have, ha? Kasi para sa isang tao na minimum wage, ayaw mo din naman kunin sa kanya yung pagkakataon na enjoyin yung pera niya. Yeah. Pero how much is the advisable amount na pwede mo... Very good. Very good. Kumbaga sa 20,000, ang pineg mo na yun, 5%. Oo, yun sabihin ang mong ano, 8,000 diba? ang 5% sa savings. Kasi 20,000, sabihin mong border ka, ang bayad mo sa upa, 8,000. O sabihin mo may 10,000 ka na binibigay sa bahay, pantulong sa upa o sa pagkain, bayad kuryente. 1,000 bibigay mo sa savings mo, may 9,000 ka, magko-commute ka pa. Oh. So maganda siguro pag-desisyonan yan after expenses. Oo. Saka ka magde-decide kung Kung magkano ano yung yung matitira. ubusin mo dun sa luho mo. Expense niya, 25K. Yeah. Pwede pong ganun. Kasi parang yun yung natural train of thought di ba? Yung pagkasunod-sunod. Sobra. Pero Pero hindi dapat ganun, di ba? Nag-agree lang kayo kasi ayaw niyong masapak ni Muman, no? hindi ko alam kung paano yung tingin sa akin sa dilim nung Kasi yung ano salamin. ni Muman, para sa akin, parang Aawayin kayo, nasa no? privilege yung Ah. after expenses ka na mag-ipon. Oo. Kailangan kasi, ikaw na nga nagsabi na sa yung sacrifice eh. So, kailangan unahin mo talaga muna yung savings bago yung expenses. Kasi, doon ka magbawas sa expenses para I makaroon think ka yung ng sinasabi ipon. ni Muman yung sa luho, yung sa like to have, Sa luho. kapag Sa luho. pagkatapos na. O, di tama ka pala. Pwedeng ganun, pwede ding the other way around. Pwedeng the other way around. I don't want to sound like a Scrooge na uunahin mo palang gastusin, ipon. Unahin mo rin yung kung magkano yung sa luho. You hit it right on the dot. 5% of your income. Tapos tingnan mo kung anong mga titira pagkasya sa kung talaga bang mas gusto mong unahin yung like to have eh. Pero 5%, 10% lang. Ng 20,000 mo, man. 2,000. 1,000. So, Renz, 5%. 5%. anong klaseng babae ang makukuha mo sa 1,000? Bungal. Di ba mas mahal yun? Depende sa... Sa lahat ng mga pinopromote nating amenities sa Century Park Hotel Manila, ang pinaka-paborito ko talaga dito, ito na, Century Chokiji. Bakit naman? Ano pwede mo magawin dyan sa Chokiji? Hindi! Sarap, authentic ng mga pagkain. Mamamatay ka sa sarap! Oh, may okonomiyaki, may Sashimi, ramen at teppanyaki, andito Last lahat. day! Ang dami ko nakikita nagde-dates at nagse-celebrate. Wala mo na gagawin nila pagkatapos. Hindi mag-share ng Oo, maraming tama. food na authentic. Katulad ng sashimi, ramen, teppanyaki. Made beautifully presented. Dahil ito ay isang Japanese resto in Tokyo but in Manila. Ayaw Oh, diba? Wala eh. Anak ko, kung ikaw ay nagke-crave sa Japanese food, tapos nasa Maynila ka dito, dumiretso ka na sa Century Chokiji. At pag Patreon ka, meron kang 15% off para yan sa mga top tier Patreon ng Cool Pals. Kung gusto mo makita yung mga pagkain namin na kinain dyan sa Century Chokiji, manood ka ng Cool Pals YouTube. Oo. Oh, Pwede na kayo gumawa ng food reveal. Okay, 1, 2, 3. Sarap! Audio lang naman to eh. So, Pero malaki na yun, ha? That is 500 kada kinsenas. Oo. 500. Para sa luho. 500. Retirado na yan. Hindi, 1,000. retiradong bunga. 5% ng 20,000 is 1,000. Oo. So, malaki pa rin. Ang dami mong pwedeng for your like to have. Yung iba, ang like to have nila is something of leisure or entertainment. Para ma-segue ko na rin dito sa kung bakit ko nandito. Yung iba ang entertainment, manood ng sine.
Kano sine ngayon? 250, 300, 400? Na. 300. Oh, di ba? So, may nagsisini pa ba? Sabi nung iba, hindi, wala na dahil online. Ba't ako mag-ano ng entertainment? Meron namang Cool Pal sa Spotify, di ba? So, hindi na nagsisini. Konting sip-sip sa inyo, kaya wag niyo ako masyadong basagin, no? Yung iba, siguro sa kain, pananamit, yung iba, form of entertainment, mayroong pinapanood na katulad ng Cool Pals or yung iba nanonood habang dun sa isang bisyo. Ginamit mo, boss, yung salitang bisyo na nagbibingo ako. Tapos napansin nyo na ba ngayon yung mga online bingo? It's more of entertainment. Kasi noon, ang bingo, kung sino man yung kasing edad ko rito, di ba nandun yung excitement pag balon, pera number, yan, sa yung pera number. Nandun yung excitement ng mga matatanda. Uy, ano nga ba yun? Ano nga bang number yun? Ngayon, dahil digital na, you will not miss kung nakita nyo na po you will not miss a number called or yung bola. Kasi nga, digital na, automatic na. Oo. Pero bakit ang dami pa rin? Kasi it's a form of entertainment now. May host. Either kumakanta siya, maganda, may itsura, gwapo, pero bading pala na humaharap doon habang Kayo nang nag-host. uhusga, hindi naman ako. Sa sama ng tingin mo, tinitingnan ko kung homophobic ka eh. Siguro kaya masama Pero tingin tama mo. po kayo Hindi dyan. naman siguro, narinig ko pa kung ano yung gagawin mo sa kanya. Kanina, off the air. Sir Armand, nabanggit niyo na yung homophobic. Kaya papasok na tayo sa Homophobe to the World! B for bakal. Oh, pero nalala ko sa may bingguhan dati sa Isitan Recto. Ang laki ng bingguhan doon. Kaklase ko yung nagbibingo doon na host. Ano siya? Siya yung taga-host talaga na taga-numero. Saan siya nag-CCR, ganyan? Lang. Tapos amoy nicotine talagang... May Yossi. Nahirapan ako doon. Matatanda talaga eh. Tapos paulit-ulit isa lang yung hirit niya. Kalahati ng 8. Tapos sabihin ng mga tao, 4, hindi, 3. Bakit 3? Lagarin mo yung 8. Araw-araw gano'n. Ulit-ulit. Narinig ko na yan! Yeah. So, Paano pag may sumagot ng 3? O, di alam na niya. Suki siya. Suki. Pero hindi totoo, alam mo, napansin, no? sa Filipino culture, kasama na talaga sa entertainment niya, Sugal. Yes, Aminin man natin o hindi. Ang kulang lang talaga sa atin yung literacy. Yung kung Disiplina. paano mo... Yeah. Kaya ito yung... Kaya inano ko din sa bisyo eh. Kasi hindi naman... ang bisyo ko laruan. Diba? Hindi ko bisyo online gaming. Diba? Ang bisyo niya, beer house. Diba? So, ibig sabihin, kumakain pa rin siya ng pera mo. Oh. So, kailangan maging wise ka kung paano. Kasi, pag sumobra ka, maubos talaga yung pera mo sa May ganun. masasakripisyo. Oo, ang hirap ang hirap magpigil. Diba, tama naman, di ba? Masasakripisyo. Ikaw ba, ano bang bisyo mo? Ikaw, gaming. Yung Ako ngayon, mga gaming. PS4, Pero PS5. ngayon kasi, Magkano isang bala nun? Whitening soap. ang problema ngayon sa mga bagong laro, bibili ka na ng mga characters o para lumakas ka. Kumbaga, bumili na lang ako ng whitening soap. Ibang klase rin ngayon yung mga games Ngayon kasi yung character mo, kailangan pambihisan. Di ba? Pasok, di ba? Pero ngayon, kumbaga one-time bilihan ang mamahal na ng games. Pero, ayun parang tatanggapin mo na lang Ang galing din kasi lang ng mga game developer na kasi alam nila na yung mga naglalaro dati, kumikita na ngayon. Kaya, may chance na silang bumili ng mahal na... Naalala ko yung bata sa Davao, nabili siya ng bill umabot ng 200,000 yung bill ng tatay niya sa credit card. Kasi usually, yung Google Play, nakakabit yan sa credit card or nakalink yan sa mo. So, ang mga games ngayon, kahit mapambata, kailangan sa Roblox nga, may Robux Ang Robux is magkano? 278 pesos kada 500 Robux. Sipi mo maglaro lang ng game yung bata, kailangan pa niya mag-input ng pera para makapaglaro talaga. Feeling ko mas magastos yung mga
laro sa mobile kesa dun sa may console. Kasi dun sa console parang one time bilihan eh. Pero dun sa talaga, kung gusto mo talagang mabilis lumakas yung character. At meron pa ngayon kasi hindi mo uso di katulad ni Rems na sinasabi yung Beavis and Butthead hindi sila nagpapalit ng damit. Oo, 90s yun eh. Ngayon nauso na ngayon yung skin para dun sa mga character mo kung gusto mo talagang May bayad yun. May bayad pa. Ang, Si Muman, ang bisyo mo ay clutch, no? transmission. Hindi ka pinansin. Hindi siya Hindi ka masaya. pinansin. Hindi ka pinansin. Ito, anong bisyo mo? Anong bisyo mo, Roger? Yung luho mo? Ako, siguro sapatos yun. Napag-usapan natin. Sapatos. So okay lang sa'yo gumasos talaga. Yung mahal din na bisyo Hindi yan. naman, pero siguro pag pili ko lang na may konting pera yun. Kasi kasama din yung sapatos. Takin na, bata ka, hindi mo nabibili yung ganong kagandang sapatos. Kaya pagka may time ka na meron o pagkakataon ka na, talagang bibilin mo siya eh. Inner child mo. Pero sa mga nagte-table dyan, pag sukin, Life hacks to. pag, Tips. kunwari suki na kayo ng ka-table nyo, siguro 1 out of 5 din na kayo sisingilin. No? Hindi, Di ba pag suki ka na ng ka-table mo, dapat medyo mag-boss-boss ka? Ayain mo na kumain sa labas yan. 1 out of 5 pa. So 5 yung suki niyo. Isa doon yung hindi na magpapabayad. Oh, saka yung dalawa dong bungal. Saka yung anong oras ang out mo. Sir Armand, kayo ba ang luho nyo? Bago ko sagutin yun, May tips din kayo sa pagluho. pagka-table? Hindi. Hindi, sasama pa lang ako kay Sir Rems. Yung luho daw, hindi ko sinasabing ganito ako kagaling na itong ginagawa. Nabasa ko lang somewhere. Something that we aspire or want to have, like to have, o luho, bisyo, is something that is related to who you want to be. Not just luho. Anong luho mo? Ano yung gusto mo? Ibig sabihin gusto mo makuha. Yun yung luho mo. Hindi. Ang totoong tama na luho, yung gusto mong maging. What you are becoming, not just what you are getting. Bakit mo luho yung sapatos? Dahil gusto mo bang... siya. Gusto mo maging gagamba, walo paa. Yun. O Kasi Nike. ipagyabang or dahil samot-sari. Yun yung sabi nila, tamang pagkuha ng bisyo. So, kung something immoral yung bisyo mo, yun ang gusto mong maging. So, Immoral ka pala eh. hindi ko pinapatamaan, boss. Anong masa-comment mo doon? Hindi, estudyante lang siya eh. So, Nakakatulong. nakakatulong ako. Estudyante pa yung bungal? Dentistry. Tapos siya. Dentistry. So, tinatanong mo, bisyo ko, hindi pa pwede sabihin on air eh. Illegal eh. Nakakatakot pag ganun yung Nasabi lang ni Muman, kailangan totoo eh. So, Okay. hindi ko lang masabi. Simula sa shab. Hindi naman. Shabu-shabu. Shabu-shabu. Hot pot. Pero ito, Sir Armand, kasi napag-usapan yung sa gaming, yung Opo. bingo, online. Pag nananalo ba dyan, counted ba siya as kita? Correct. Yes. Yes. So- Anything na may pumasok dahil meron kang ginawa sa galing, talino at oras mo at pera mo, anything na dahil doon may pumasok sa iyong pera, pasok yon sa income or kita. Pera, kita, yaman, money, income, wealth, pasok yon sa kita. Tawag doon, windfall of an income. Unexpected income. So, Ano ang kadalasa? Kasi pag kunyari kumita ka, di ba? Pag kumita ka, ang default na utak mo, katulad ng pinag-usapan natin, so hahatiin mo ulit yun. Oo, Hahatiin mo 5% ulit. sa 5%. Pero bakit yung iba, nire-reinvest nila or paano mo malalaman kung papasok ka na dun sa part na, ay, Waldas. nawawaldas ko na parang lahat na nung nire-reinvest ko lahat nung kinita ko dito sa gaming na to papunta ulit sa gaming. Paano mo maiiwasan yun? Kumbaga yung panalo parang nasasayang Lang dahil, din. Natatalo lang din nilalaro ulit. din. Tapos meron pang parang default o automatic nanalo, lalo na may nakakaalam, may balato.
Di ba? So, nawawala yung sanang pasok nung pera na mapaggagamitan sana ng tama. Katulad nung hindi sa kino-commercial ko, sa ginagawa namin sa Bingo Plus Foundation, isa sa kino-contribute ko ron, dun sa mga nananalo ng jackpot winner, bago nila bigay yung malaking halaga, we go through some financial literacy. Ano ang mga dapat mong gawin kapag ikaw nanalo? Simple lang naman yun, 3. 1, keep calm. Kasi bakit keep calm? Kung merong pangit na biglang nangyari sa inyo, pwede kang, di ba, maapektuhan, atakihin, and all. Ganun din, pag may biglaan na napakalaking malaki, at yung mga na-mentor po natin sa Bingo Plus Foundation. Ano na inatake sa puso dahil Grabe nanalo? naman. Bago ko sagutin yun, nanalo ng 30, 40 million. Million! Gibasa! 154 million. Ay, hindi nabasa na. 325 million. Ay na to! 935 million. Dugo! Yun yung ano eh. So, Yun yung... keep calm. Yun ang number 1 na kailangan mong Siguro gawin. keep calm din, Sir Arman, yung para hindi dumagsa yung mga unwanted people pag masyado kang vocal na nanalo ka, Ang sagot ganyan. po dyan, Yun. keep it private. Hanggat Keep calm and keep it private. keep it private. Okay. Mas kaunting nakakaalam, mas mabuti. Kasi doon papasok yung mga unscrupulous, yung mga may issue na on privacy and security. Mamaya sasagutin ko yung nangyari sa inyo sa Union Bank BDO, privacy and security. Pangatlo, tanggalin sa utak dahil pag nanalo ka, malaking halaga lalo na. Paano ba? Yung tanong mo na paano ko gagastusin to? Tanggalin niyo sa isip ngayon kung kakayanin niyo na to keep calm, keep it private, yung pananaw, paano ko gagastusin to? In fact, yung pag-keep it private, halos kalimutan mo na nanalo ka. Hindi naman yan, eto, nanalo ka, jackpot. In 1 day, in 1 week, dapat na disburse mo na yan. Ha? Wala namang rule na ganun eh. So, steady ka lang, cool ka lang. Katulad ng isang mentor namin, nanalo siya more than a year ago. Yung napanalunan niyang 80 million plus is still intact right now. Ano pong pangalan niya? Privacy is an issue, is a requirement. Mukhang magaling na siya dati. Siguro negosyante na siya dati pa. Correct po. Tama na rin yung pananaw niya at hindi siya nagbibida. Yung gumawa kami ng video sa aming social media sa Bingo Plus Foundation na yun, binabanggit yung 3 na yun. Na maraming beses niya napanood, kaya noong nangyari sa kanya, yun ang unang niya naalala, yung 3. Yung ganyan. Kasi pare, yung makabalita ka ng taong nanalo ng 100 million, nakakainganyo siya na sumubok maglaro. Pero yung nga yung meron kang certain budget lang allotted for it. Yun yung importante. Parang yung pare, tumatay ba kayo ng loto pag 500 million? Kahit hindi, regularly ako. So para may limit ka lang ng pwedeng itaya. Pare, tataya lang ako ng 2 lucky pick tapos isang birthday ng lahat ng pamilya ko. Balay mo, tumama, di ba? Wala namang mawala. Yung itataya ko, nasa 80 lang. So, matalo ako, okay lang. Kung gusto ko lang mangarap na mananalo, pero at least hindi ako mapipilay dun sa itataya ko. Correct. Siguro yung magandang sa pagtaya sa loto, tumataya ka for the thrill, hindi yung hinahabol mong manalo. Yumaman. Well, lahat naman tayo gusto nating yumaman. Kaso pag naging ganun yung mindset mo na gusto mong yumaman sa loto, ang gagawin mo, tataya ka everyday eh. Oo, yun Kasi nga. gusto mong yumaman eh. Yun ang keyword, no? Gusto mong yumaman sa blank. Oo. Kasi kung gusto mong yumaman sa blank, lagi mo, doon ka magpupursige. Hindi, pwede ka namang magsabi na gusto ko yumaman sa negosyo. Di doon ka magpursige. Parang Correct. Very good. na yung documentary kay Cara David ba yun, yung huling words na sinabi. Hindi ko alam yung exact words eh. Yung Hi, tite. Ganun. Hindi. Sabi yan ni Kaka. Oo. Grabe ni Cara. Sumakay ba siya ng bus? Oo. Hindi sa mundong lagi kang talunan, minsan papangarapin mo rin ng manalo. Talunan ka na lagi eh. Oo, ayun lang. Sa Bingo Plus app ba, sir? Di ba meron sila yung yung limit Correct. Very bago good. anong tawag doon? Ah, Kay
something. Yung limit. Hindi ko alam kung anong tawag nila, pero yun yung parang pamamaraan para hindi ka mapasobra sa maling paraanan. Credit yun to the company because imagine talaga, aminin na natin, yung negosyo para tumaya sila. Pero sila mismo are responsible corporate citizen na miski na mawawalan sila ng negosyo dun to someone, naglagay sila ng facility na pag ikaw sumusobra na, kaya importanteng legal, legit na online gaming yung pinapasukan nyo Kasi nandun yung facility na yun. Pag sobra ka na sa oras at sobra ka na sa pera na tinataya, ayan, they can restrict, they will restrict kung i-volunteer mo. Meron din bang way kung i-restrict naman din yung i-withdraw mo? Sa mga legal, alam ko, walang restriction. Sa akin pagkaalam So pwede mong i-withdraw yung kunyari 80 million, pwede mong i-withdraw yun. Yes, pero it is more prudent katulad ng ginagawa sa aking na witness. Hindi naman po ako sa nagpo-promote at binibida masyado yung DJ Plus. Mas tama yung pamamaraan nila na nakiki-coordinate dun sa bangko. Of course, pang press release yung may malaking cheque. Diba? Hindi naman yun yung dadalhin dun sa bangko, pero nag-coordinate na dun sa bangko, napasok na and all. Nag-check pa ba kayo? Kunyari, once a month, chine-check nyo, kamusta na yung yung 80 million mo? Buhay pa ba? Hindi po sila nire-require kung sila ang gustong magpa-mentor, magpa-subaybay. We are very open and willing. Even at, eto nga, yung mga nagpapamentor, nagtutuloy, syempre, unholy hour, okay lang din po yun. At yun ginagawa namin hindi dahil hingi kami ng balato o magbebenta kami ng kung ano, insurance o real estate o condo. It's I would just like to give credit where credit is due. Yung magiging responsabling kumpanya nung DJ Plus through Bingo Plus Foundation. Meron nang humirit sa inyo, sir, na alam ko na yan, bigyan niyo na yung premyo ko. 90%. 90%? Pucha. 90%. Tama ka na naman. Na to the point na yung nanalo sila, okay na po, alam ko na po gagawin dito. May stats pero yan, sir, yung success versus... sa PCSO nung araw na kinukuha tayo pag every time, di ba noon, pag may nanalo sa loto na malalaki, 100, 200, magiging issue yan. Tapos may imbitahan tayo dun sa TV. Anong dapat gawin pag nanalo? There was a study made by yung isang network na malaki. Mula pa nung sinabi mo, nasa kultura na natin, si Rizal, nanalo siya ng loto. Si Jose Rizal, nanalo siya ng loto. Sa dapitan nito. Nung Yes. So, house. Hindi, bumili siya ng di ba, lupa. Pinagpagawa niya ng school yata, di ba? Hindi ko na po masyadong maalala ano yung accurate sa maraming ang ginawang maganda doon sa napanalunan niya. Nag-franchise. Di ba doktor din siya? Parang doktor din siya. Parang bumili yata ng gamit at lupa. Parang hindi ko na masyadong na-sure. Kung Pero, bulletproof yung binili niya. di sa ulo siya binari. Pero ano lang, statistic kasi medyo important. Dun sa PCSO, and I can imagine lahat din dong karamihan na nanalo, 90% of the time, nung yung mga nanalo ng malaking halaga, 90% ay either naubos or mas lalo silang na problema. Sorry, sir. Yan tawa ng katulad nung tawa ko sa inggit di ba? Lalo na yung mga kapitbahay na hindi naambunan. Naghirap ka rin. Yeah, so Yung sayang, di ba? yes. Kayo ba nakakaramdam kayo ng ganito, yung may nakikita kayo, alam mo, sekretary lang siya, nanalo siya ng 200 million. Nakakaramdam ako ng panghihinayang kapag nakikita ko after 10 years bumabalik siya sa trabaho niya. Correct. Kasi naubos niya yung pera niya. Huwag na yung nanalo ng malaki. Yung nagkaroon ng pagkakataon na gumanda ang buhay. Rags to riches, back to rags again. That's a sad story. But let me tell you this.
that is how life is. Hindi, success is not a permanent thing. And so is failure not a fatal thing. Na porken bumagsak ako ulit, wala na, pakamatay na ako. Wala. Every failure will not be a failure if you learn even something out of it. So success is not permanent. Failure is not fatal. That's how nice life is. Para di ba? Para alam mo kung ano ang enjoy. Saka maganda dito ngayon sa panahon na may internet, natututo ka na sa mga tao sa experiences nila by watching their yung mga interview nila, yung nangyari dahil pabaya sila. So meron ng example agad para sa iyo para matuto ka na hindi na ako tutulad diyan. May signs ba na makikita mo sa isang tao kung ano siya, yun, magiging madideplete niya yung winnings niya? Ano yung mga signs? Una, parang yung isang winner namin, malaking halaga, galing probinsya, ang concern niya, yung balato. Kung magkano bibigay sa mga... In fact, medyo nalulungkot siya dahil sa dami daw nung nakakaalam sa barangay, parang hindi ka naman magbabalato ng 10,000 dahil 100,000 yung napanalunan mo. Parang Pero baka afford mo na hindi na umuwi sa inyo. dapat nga sana. Yun yung Dapat nga ideal sana. no? Kaya nga sa totoo lang, pag meron ako nakakausap na mga malaking panalo, do you think it's a blessing or a curse? Because for me, it's more of a curse. Papasok ako dun sa privacy and security. Yung naalala ko yung isang sitwasyon namin, kaya tuloy-tuloy namin ginagawa to sa Bingo Plus, yung pag every time na may nananalo. Pero mo 100,000. Palagay mo na 30, 40, 50 million. Parang, di ba, laki-laki na talaga no? Pero parang maliit pa lang din kasi compared dun sa mga talagang actual na nanalo. Yung bangko, physical branch, may vault, di ba? Merong 6, 8, 10 tao magpaplano, mamumuhunan, kokontsabahin yung security guard siguro, o isa pang empleyado, magkakarnap ng sasakyan, bibili ng mga baril para hold upin yung bangko. Di ba na ganyan na nangyayari? Ang pera lang sa loob ng bangko, marami na kung makukuha mo cash, 20 million. So, ikaw nanalo na 50 million. O miski na 20 million. Meron ka bang security? Meron ka bang security sa sarili mo para maprotektahan doon sa mga kriminal na yon? Kaya is it more of a blessing or a curse? Di ba? Sinasabi nila, may tsaba ng buhay ko to. No, yun nga yung sabi nga ng mga rapper, more money, more problems. Diba? Kasi pero, yun yung papasok na talaga At saka yung malamig sa bibig, be fresh. So yun yung maganda na. Ni JT, 99 pounds but bitch ain't one. Yun. Si JC pala yan. Galing Kala ko si Andrew E. Sige, GB. Yung sa bisyo kasi, sa leisure, parang pwede mo siya, yung parang okay na meron kang leisure o ginigift mo yung sarili mo, pangit lang yung example ni Rams na beer house, di ba? Pero kailangan responsable ka sa pera mo. Hindi pwedeng dun mapupunta lahat. Kasi yun yung nagiging, dahil kakahabol ng malaking premyo, nawawala na yung pera, alam naman natin na hindi ka magiging milyonaryo na ganyan-ganyan lang eh. Isipin mo, ilan yung mga nanalo ng malaki kumpara sa lahat ng natalo. Yes, di ba? yes. So hindi siya, parang sabi nga nila, yung loto, mas malaki pa yung chance na tamaan ka ng kidlat Correct. kaysa manalo sa loto. So, 2 beses ka nang tinamaan ng kidlat yun Araw-araw pa siya tumataya si Muman ng loto. Bakit hindi pa siya tinatamaan ng kidlat? Hindi naman tumataya yan. Pero yung nga Sabi niya, araw-araw siya tumataya ng loto. Tumataya diba? Hindi, every week. Every week, di ba? So parang may alat. Pero may ano pang ibang bisyo mo bukod doon? Mahirap i-define ng bisyo kasi wala akong particular. Pagkain. Sa pagkain na siguro yung pinaka-bisyo ko talaga. Pag kuwari, may Magastos ako sa bisyo ka pagkain. na kumakain ng, sabi mo 1,000 sa budget mo, boss, bawasan mo na yung pagkain ng mahal kasi kakain na ng
yung pera na yun, kakainin na ng bisyo mo sa pagkain yung... Siguro mas safe lagi, no? Lahat ng gagastusin mo dapat pinlano. Correct. Nakaplano siya. So Correct, kahit malaki siya, at least pinlano mo, ginusto mo. Alam mo Ang yun. hirap kasi magpigil. Oo. Ang hirap magpigil. Kailangan mo talaga mag-walk away. Minsan. Yung ceiling lang na dapat, ito lang dapat yung gagastusin mo. Kumbaga parang kailangan pag wala na. Huwag ka nang... Ako nag-enjoy akong panoorin kayong malugi sa laruan eh. Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter, Wala nang Twitter. X na. X na. X, and subscribe to our Patreon at our website www.thecoolpals.com. Ako rin naghihintay rin akong masaya akong pinapanood kang malugi sa bungal. Si Ryan Rems, pag nasa Toycon, Chibi, bili mo na yan, 1.5 lang yan, ganda niyan pag display mo yan. Siguro, James, no, kaya hindi ako mabili sa bagay. Ilang beses ko na kasi na-experience na meron akong isang bagay na gusto-gusto ko siyang bilhin. Tapos nung binili ko siya, nakaramdam ako ng regret. Yung buyer's remorse. So, may buyer's remorse. May ganyan. Paano ganyan? Kunyari, Sir Armand, na-reach mo na yung limit mo sa app, sa Bingo Plus. Meron ka namang power to turn it off, di ba? Ibig sabihin makapasok ka ulit. Pwede ka ulit mag-pondo. Ano ang pwede mong gawin sa sarili mo para, teka, maglakad-lakad ba muna ako? O paano yung mapigilan mo yung sarili mong magsugal ulit? Mas maganda matanong yan sa someone who is a mental expert, no? Yun ang... Pero pipilitin ko sa pagpigil ko sa mga ibang bisyo ko na nakakasama sa akin. Naalala nyo yung una tayong nag-uusap bago sa episode na to. Bakit bawal ang masarap? Bakit mali ang sobra? Di ba? Kung ma-divert yung ating kagustuhan o yung dopamine effect. Narinig ko na yung dopamine, di ba? Bawat bili mo ng sapatos, parang ang nilabasan ka, di ba? Or bawat bili mo ng laruan. Tapos, dahil dopamine effect yun, nabili mo na. Nandun na yung sapatos. May parang wala, parang Bababa na yun. baliwala kasi nga parang the temporary high. Hanap tayo ng iba pang pwedeng pagkuhanan ng high. Yung bisyo kong illegal. Hindi nag-uumpisa sa shabs. Pero Yan ang sinasabi nung nagsha-shabs eh. hindi, para mahiwalay na, yung akin natural. Nabog yung pisngi ni Sir. So, hanap tayo ng iba pang pwedeng pagkuhanan natin ng high sa pang-araw-araw. Sa pang-araw-araw. Ano nga bang pinagkukuhanan mo ng iba pang high, Rems? Alam nyo kung paano mabilisan bago tayo mabusan ng oras? Tingnan nyo po yung sitwasyon ng iba. Be conscious, be mindful of the situation ng iba. Yung iba sinasabi, pasensya ka na, ikaw pinakamalapit. Asam na asam, lungkot na lungkot tayo, na-frustrate tayo, hindi natin mabibili yung bagong labas ng, mahilig ka ba sa sneakers? Sabrina, nakita mo yung Sabrina rubber shoes? Gaganda, di ba? May bagong colorway. Kung nasa isip, tapos malulungkot ka kung wala ka pang pera, buti na lang may credit card na ako ngayon dahil maganda pinagkakakitaan ko ngayon, bibilin mo na. Tingnan mo yung walang paa. Tingnan mo yung walang tsinelas. Yun yung magpapakontrol sa'yo at magbibigay sa'yo ng ibang dopamine effect. Suit yung sapatos sa leeg. Seriously, think about it. Buti ba siya wala siyang paa pero meron siyang Sabrina. Pangina lang. Hindi, pero to find... Yeah. So isipin natin ng mga walang... So yun lang isipin natin mga may kapansanan. Kasi meron kang, that's yung Bad mabilisan. examples. And then, hanap ka ng iba pang magbibigay sa'yo ng your kick, your high, your poison, whatever that is. Poison kasi is a negative word. Something na magbibigay sa'yo ng ibang high. So, kung hindi na dito, siguro nga, beer house na. Kaya nga, magpapaschedule ako, sama na tayo para makita ng iba. And Siguro some other things, maraming pwedeng
pagtripan, gamitin na natin yung lingo na yon, bibigay sa akin ng high, bibigay sa akin ng sipa, either ng okray ako ng kapitbahay o mahanapan nyo lagi ng something that will Ako sa give you that sapatos. Yung high. nagsasyabu sa kanto. No? Ino-okray niya yung Ako kapitbahay mo. sa sapatos din ako madalas bumili. Pero ang ginawa ko, like yung si Nonong nagsabi, bili ka ng panlinis ng sapatos, yung maganda. So, ang ginagawa ko, para maging masaya ako, pinagmumukha kong bago palagi yung sapatos ko. Lagi malinis palagi. Pag nakikita, binibila ko ng bagong sintas, mura lang, 150, binibida ko pa sa mga tao. Oh, bibinila akong sintas na maganda. So parang, in a way, natutuwa ako na nabubuhay ko ulit yung lumang sapatos. So, masaya ulit ako sa sapatos ko. So, parang yun yung ginagawa ko to trick my brain into not buying. Parang gawin kong masaya ulit ako dito sa lumang sapatos. Maraming salamat, Sir Arman, Arman. Ang dami naming salamat din. natutunan dito. At bitin ang episodes. Ang dami pa nating pwedeng pag-usapan. Parang 5% lang yung napag-usapan natin. Oo nga, savings lang. Muman. Yun. So, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Arian Elaine Villanueva, Laurel Nemenzo, Justin Bautiza, Errol Reyes, Maria Criselda Gabriel, Gico Alin Saporna, Jennifer Anisco, Gerald Romarante Sapino, Bernard Mazo, Ken Brian Lavinia, John Rico Narido, Dame Ann Garin, Angelo Gelvis, Wani Milaine Santos, Chris Roque, Joshua Velarde, Padre Baluga, Rex Dulfo, Ezekiel Cruz, Harvey Tolosa, Efren Samonte Jr. at si Christian Arao. Malugang. Kung yun ang pangalan niya, dude. Promote na rin natin ang ating mga Comedy Manila shows. Ang ating open mic every Tuesday sa Brickwall BGC. Every Wednesday sa Mo's Bar QC. Wednesdays din sa Tito's Bar sa Capitolio. Fridays sa Cool Pals Bar at The Cellar. And ang Cool Pals October 19 Rock and Roll sa SM Sky Dome ay papanood yun na with 5 bands. Ako, ubo ako. Pero napakasaya nito. Ang bandang kasama natin ay Rinig nga sa boses mo, Dadon, Lola Amor, Lola Amor, Ototelik, Ototelik, Juan, at Tanya Marcova. yan. At syempre, yung October 11 na show dito, yung kick-off ng ating Joktoberfest dito sa Palm Grove. Yes, puntahan nyo lang sa comedymanila.ph. Yeah. Sino kasama dito sa Palm Grove? Wayan, Tats, at si... That's Maven. At si Sino pa Luigi. isa? Si Luigi Kun. Yan. Ang ganda kasi Ano rap. yun? Bilisan na lang natin. Ayan, sorry. May 5:30 September tayo 12, meeting. meron akong show sa Meshwe. Ayan, ispatan niya yan. And then September 18, nasa Naga ako, backdrop. And then September 19, meron kami pre-show sa Ligaw, Albay. Tapos September 20 sa Brickwall. September 27, PWD Yan, show. PWD. September Ito pa. 27, idadagdag ko Yes. na. Sana makapanood kayo sa Linya HQ yan. Headquarters Headquarters yan. yan. Balinan and Muman Reyes, September 20, live sa Cellar. Yan po, ang mga shows. From Boss Fred ng FCI Das, mapamuro po kay Nigerian James sa mga katrabahong solid listener ng Cool Pals, si Joeman, JC at Bimby. Hello, all three of you, I will pack in the ass. Pamura naman po in unison sa tropa kong si Damian Kabundok from Ray Burgos. Ray Burgos, Putang ina ina mo! Pamura and pa-congratulate man po kay Nigerian Prince James sa kaibigan ko niya, Shailak Joy Fadul. Hello, Shailak El Padur. Alu, I will fuck you in the ass. From Emjad Torrefranca, pabati naman kay Bossing Iqbal Ryan Rems ang tropang Cool Pals na Kuya Amo, si Emjad Torrefranca ba? Emjad Torrefranco. O kininayo, aming kayo, mamang buto. Yeah, Nigerian James, pabati naman sa katrabaho si Kef na nakikinig din ng Cool Pals, Reynald Nordega. Hello, Reynald Ortega, I will fuck you in the ass. Yan, from Pamela Stair, pabati naman kapatid kong Cool Pals din at shota niya na si Pauline Joy at John Solin at taga Cavite na anak ni Sol. Abay, putang na nyo. Pamuran man po kay Sir James, si Nigerian Bisaya Mood, si Raya Ilocano, Alien Form from Brian Alejo. Buhay to. Hello, sit, Alibaba. I will pack you in the ass. O kininayo. Pamura po kay Batanggenyon Chinese GB sa boyfriend ko si Glendrick Abayenza from Ayin Medina. Ano kaya ang poke ng ina ninyo? Glendrick Abayenza. Glendrick Abayenza. Abayenza. Abaga naman, pinili mo pang Chinese?
Chede Kong Kong, kway lang. Okay, from Sean Angelo Fillard, pamuran man kay Gideon James sa mga kaibigan ko nasa Canada, si Ted Cruz at Lea Rillera. Hello, Ted and Leia. I will fuck you both in the ass. Pamura po sa Norwegian kung asawa ni si Bjorn Luis in Bisaya from Rem. So, sabi ni Showbiz Stranden, Bjorn Luis. Biom Luis. Nga naman pirting kusuga ng imong utindong. Yan, General, pamura po ay nagirang Kuya Well, accent si Micaela Dorig. Hello, I will fuck you in the ass sa harap ng maraming tao. From Jeff Padilla, pamura po in unison sa pinakamamahal naming kaibigan na nagpapakatanga sa Australia, si VL Cruz. Abay, VL Cruz, putang ina mo! Pamura kay Nigerian James sa asawa ko na mag-birthday sa September 1, Jose Marie Villanueva. Jose Marie Villanueva, happy birthday to you, happy birthday to you. And this is my gift to you, my penis. And lastly, pamura kay Denver Sentina at Robin K. kay Vietnong from Bernard Mazo. Pokin ang ina nyo lahat! Pokin ang ina nyo! May meeting pa kami! Pokin ang ina nyo! Ayun. Maraming salamat, Sir Armand. Thank you, Sir Armand. Sa ilang kwentuhan. Very insightful. Sana ma-harness natin ang power ng money. Savings. Thank you. And for stand-up Meron comedy shows, Nga pala, ano? please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh, no. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.